co-founder ng Scamwatch Philippines, si Sir Art Samaniego Jr. Sir Art, welcome back sa ating programa. Hello, Karen. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Good afternoon din po. So, I'm sure you're updated po dito sa issue na to dahil ang NBI po, pinatatawag po itong mga vloggers na ito, pinaiimbestigahan dahil pinaniniwalaan nagpakalat sila ng maling impormasyon tungkol sa medical records ng ating Pangulo. Hindi po tayo lawyer, hindi po tayo alagad ng batas, pero sa inyo pong experience sa pagtuturo rin po sa journalism po, Sir Art, what are the kumbaga mga information that we can release patungkol po sa ating mga government officials, and can we post them online? So ito kasi mga information na to, personally identifiable information siya, saka mga private information, kaya hindi siya dapat i-share at hindi siya dapat i-expose publicly o online. So ito yung dapat natin tandaan. Wala tayong authority na mag-publish o mag-report ng mga bagay na to. Lalo na pag medical records kung saan merong mga personally identifiable information. Pero pag public servant kasi o public official, hindi po ba sasabihin naman nila na may karapatan tayo na malaman kung ano po ang kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo? Kasi unas po sa lahat, siya po ang ating Pangulo, siyang ating presidente, di ba? And dahil nga po we call them public servants or public officials, tayo rin po ang nagpapasweldo sa kanila, tayo ang boss nila. So, does this mean that we don't have the right to know kung ano po ang kalagayan ng kanilang kalusugan, Sir Art? Oo, kasi ito mga personal information yan. Kahit public official yan, meron silang karapatan para itago o para pangalagaan yung privacy nila. So tayo, na wala tayong karapatan, mga vlogger lang tayo o mga meron lang tayo, wala tayong karapatan para i-expose to. Pangalawa, hindi naman i-release yan ng ospital kung kani-kanino yung mga information na yan. Dahil nga, private information yan at hindi yan i-release ng ospital kahit kanino. Okay. So at least yung kumbaga ground rules na set na po natin, alam natin na nabanggit nyo po, Sir Art, na hindi pwedeng i-release kung kani-kanino, at kung magde-decide po na mag-release ang Malacanang, dapat may official po, tama po ba? May official announcement, may official po na pag-release po ng kalagayan ng kalusugan ng ating Pangulo. Tama. Kasi it's a matter of life and death. It's a matter of napakaseryoso na. Kailangan mag-release ang Malacanang ng health bulletin. Pero ito kasing ganito, dapat sa Malacanang manggagaling, hindi manggagaling sa mga vlogger o hindi manggagaling sa mga content creators. Sa YouTube o sa Facebook manggagaling. Okay. So, hindi to karapat-dapat i-expose ng ibang tao. Dapat manggaling to sa official channels. Ayun. So, kailangan official. Yun yung keyword doon. Pero nabanggit nyo na it's the health bulletin. The health bulletin is different from personal medical records. Tama po ba? Kasi mas specific po, Sir Art, yung medical records. Sabi nyo nga po, identifiable sa isang tao po. Tama. So ito, pag merong personally identifiable information na manggagaling dapat sa official channel, hindi to dapat i-expose o ilabas ng iba. In this case, dininay pa ng ospital to. Dininay ng St. Luke's na nanggaling sa kanila. So, ibig sabihin nito, fake talaga yung kumakalat na medical record ng presidente. Meron din po ako naririnig ng mga usapin na may specific vlogger po na concern po dito sa issue na to, na pinatawag din po ng NBI na yung medical records po na kanyang isinapubliko sa social media platforms, ginamitan din po niya ng AI. Tama po ba? Oo, tama. Mukhang ginamitan niya ng AI. Kanina nga pinadalan ko si Wina ng medical record mo na ginamitan ko ng AI. At ginawa yan in less than 1 minute nung nagpadala siya sa akin ng message. Gumawa ako ng medical record mo gamit ang AI. Grabe, no? Pero ibig sabihin niya, ganun kabilis, ganun kadali gumawa di umano ng medical record? Tama. So kaya dapat nga hindi po tayo maniwala. Dapat huwag nating paniwalaan
yung basta-basta lang kumakalat sa Facebook. So dapat maniwala po tayo sa official channel. So ang ginagawa kasi ng mga fake news peddlers na to, meron sila pag nagpapakalat sila ng mga fake news, usually meron yan dramatic caption. Sinasabi nila na mainstream media is hiding this. I-share nyo bago nila i-delete. Mga gano'n na mga... Kabisado mo na, caption. Sir Art. Oo, this is the truth. Ito yung katotohanan. Ayaw nilang makita. I-share nyo na to. So, ganun yung mga caption nila. Pag merong ganitong caption, nako, iwasan nyo na fake news to. Sir Art, nabanggit nyo na dapat hindi ginagawa ito. Ano po ba yung mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng mga ganitong klaseng impormasyon na hindi lang po siguro regarding our public officials, pero siguro sa ilang mga private individuals na rin, katulad nyo, katulad ko po? So, ang nakikita ko magiging problema nito, lalo na itong pagpapakalat ng fake medical records, delikado siya kasi ini-exploit niya yung fear, yung takot ng tao tungkol sa leadership. Iniisip natin, ay mamamatay na yung presidente, ay ito pala nangyari sa presidente, kahit fake yung balita. So nawawala din yung trust sa institution pag ganito na kung sino-sino lang nagpapakalat ng mga balita. Okay. Nadidistract yung verified reporting. So dapat nito, huwag tayong maniniwala dito at kailangan i-verify natin yung mga report na ganito. Okay. Again, keyword is dapat galing sa mga official sources like yung ospital, Malacanang, o kung ano man pong branch of government yan, no, Sir Art? Correct. Kasi Karen, pwedeng gamitin para ma-manipulate yung political narrative. So, ito na, mamamatay na, naghihirap na to, official na to, delikado na. So, ito yung delikado. Kaya wag maniniwala. Pag nakita mo hindi galing sa official sources, dapat official source yung o channel yung pinagkunan mo ng balita. Kaya ito yung Karen, ang ginagawa ng mga to, yung nagpapakalat ng fake news, sinisira nila ang mainstream media. Sinasabing hindi mapagkakatiwalaan, hindi nilalabas ang totoo, para ma-forward, ma-push nila yung agenda nila, para paniwalaan sila. Unfortunately nga po, ayaw man po natin sana na sabihin na natin magkaroon ng rift o kalabanin yung mga social media influencers. Sabihin natin, hindi naman natin nila lahat. Meron po talagang iba na masama po yung kanilang motibo. Ayan po, kasi para may clickbait nga, dumami yung followers nila. Tama, no, Sir Art? Dumami yung kanilang mga subscribers? Oo, at saka para mapaniwala nila yung mga tao at ma-push nila yung agenda nila. Na napakadelikadong agenda nila. Parang mali yun, Sir? Opo. Parang mali yun, Sir Art. Ito yung turo sa Journal School na for you to prove your story that it is true, you cannot destroy or you cannot parang use negative publicity para ma-prove yung di ba, yung report mo? Oo. Para ma-prove mo ang report mo, dapat you should have 2 or more sources para i-prove yung balita mo, hindi para siraan yung iba at para i-push mo yung agenda mo. So mali yung ganitong paraan ng pag-push ng agenda. Di kasi sila mag-enroll sa Journal School, no, Sir Art? Biglang hindi nila alam. Journalism student. Kaya nga, kailangan kumuha kayo niyan para alam nyo, basic yan di ba? Anyway, Sir Art, nabanggit natin yung AI naman. For the longest time, we've been talking about AI. May mga responsable pong gumagamit nito. So, what should we look out for naman pagka gumagamit tayo ng AI? So, ang AI, napakagandang solution, napakagandang bagay na nangyari sa technology. Pero dapat responsible tayo sa paggamit nito. Meron ng kumalat na video daw ng presidente kung saan nakikita mo na dun sa video niya medyo mabilis yung paggalaw pero ang background niya pareho wala ang paggalaw. So ibig sabihin ito may manipulate na yung video. So dapat responsable ang paggamit din natin sa mga solution na to.
Tama, ano? And siguro, mailabas ko lang, sa ibang bansa, meron akong nasagap na balita sa Albania, parang international news namin kanina ito, na may isang babae, ginamit daw yung kanyang boses at ang kanyang, yung kanyang imahe, ano, bilang parang avatar ng isang government office sa kanilang bansa. And she's suing the government of her country. So, ito naman, AI din. Paggamit ng AI to, no? Pero this one naman, makakalaban niya yung bansa niya. Oo. So, yun. Dapat lang talaga responsible paggamit natin sa AI kasi pwedeng gamitin to ng kahit sino. So ngayon yan, yung bansa niya ang gumamit. Sa atin pwede din mangyari yan. Kaya dapat makita natin ngayon na responsable ang paggamit natin sa AI. Okay. So, to wrap up this conversation, Sir Art, ano po ba yung mga red flags ulit aside from yung nabanggit nyo na caption, na kinakaption nila? Aside from that, ano po ba yung dapat nating tingnan, hanapin para masiguro natin na hindi po tayo basta-basta magugoyo, kumbaga, mai-impluwensya ng mga ganitong post, and to know na credible po yung mga post na nakikita natin sa social media? Dapat po merong verifiable source. So pag meron ka nakitang medical record na nakapost, dapat hindi lang yung magagaling sa isang tao o dun sa mga kaibigan niya. Dapat pag sinabi na kung halimbawa sa St. Luke's ang galing, dapat ma-verify ng St. Luke's talaga kung saan ang galing. So yun yung una, dapat merong verifiable source. So, pangalawa yung mga formatting, titignan mo kung mali ba yung pagkaka-format ng medical record, wrong grammar. So ito yung mga titignan mo mga red flags para malaman mo kung fake ba o hindi. Okay. And syempre, kailangan din ay maging mapanuri tayo sa mga impormasyon na yan dahil kung ikaw ay nag-post, ano po ba ang maaari pong mangyari? Pwede po kayong makasuhan. Tama ba, Sir Art? Tama, oo. Pwede kang makasuhan ng cyber libel dito kasi mali yung information at paninira talaga yung pangyayari na nag-post ka ng medical record ng presidente kung saan sinasabi mo may sakit siya pero wala naman. So mapanirang nakakasira to sa dignidad ng tao at pwede kang makasuhan. Will an apology cut will suffice? Baka sabihin, hindi ko po kasi alam sorry po, hindi ko na po ulitin. Naku, ignorance of the law excuses no. Oo nga po. Ayan. So, Sir Art, thank you very much for that information. Meron po ba tayong mga gusto pong i-announce sa mga activities niyo po dyan sa Scamwatch Philippines? Opo, gumagawa kami ngayon ng parang nationwide educational campaign, ka-partner namin ang CBCP. Pangalawa po, may partnership kami with the Canadian government para sa mga anti-scam efforts namin. Ayan, very good, So, we will be watching out for yung mga activities niyo. Of course, sa official social media pages lang po ng Scamwatch Philippines. Tama po ba, Sir Art? Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much rin po, Sir Art. At yan po, si Ginoong Art Samaniego Jr., co-founder of Scamwatch Philippines.